Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,846-54. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pagkamatay ng 20 disipulo mula sa Tayi sect ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Tayi City. Hindi nagtagal at kumalat din ito sa Flying Dragon City. Taliwas sa malungkot na kapaligiran sa Tayi sect, ang mga miyembro ng Flying Dragon sect ay masayang-masaya. Isang grupo na may maraming matataas na hari ng mga Diyos sa Tayi sect ang Nullipole. Kagagawan ba ito ng isang tao mula sa ating Flying Dragon sect? Mayroon ba sa ating mga hari ng mga Diyos ang namatay sa larangan ng digmaan ng mga hari? Ang mga nasa pasukan ng King Battlefield sa Flying Dragon City ay nagtaka nang tumingin sa mga Soul Pearls at natuklasang buo pa rin ang lahat ng Soul Pearls. Walang namatay. Hoy, pumasok ba si Alvin sa King Battlefield? Hindi ko makita ang Soul Pearl niya. Hindi sa pilitin ang pag-iwan ng Soul Pearl ng isang tao bago pumasok sa King Battlefield. Malinaw na tiwala siya sa kanyang lakas at hindi niya nakikitang kailangan pang iwan ang kanyang Soul Pearl dito. Sigurado akong may ilan sa ating mga miyembro na may hawak ng kanyang Soul Pearls. Marahil, maaari nating itanong sa kanila kung buhay pa si Alvin. Hindi nagtagal at may lumapit kay Nixon, isang White Dragon Elder, upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Alvin. Kaya naman, agad na kumalat ang balita na buhay din si Alvin. Dahil dito, nakumpirma na walang namatay na hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon sect. Nakakapanlumo ang kapaligiran sa Tayi sect. Malaking dagok ito sa kanilang moral nang malaman nilang hindi lamang 20 hari ng mga Diyos ang nawala sa kanila, kundi lahat ng hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon sect ay buhay at maayos. Ang mga hari ng mga Diyos mula sa Tayi sect, na papasok na sana sa King Battlefield, ay lubhang naapektuhan ng balitang ito, dahilan para mag-atubili silang pumasok sa larangan ng digmaan. Ganito rin ba ang ating mararanasan kung papasok tayo sa King Battlefield? Ayokong mamatay. Bumuo tayo ng mas malaking grupo bago tayo pumasok sa King Battlefield. Mas malaki ang grupo natin, mas ligtas tayo. Hindi mahalaga kahit na mas matagal pa bago natin matugunan ang mga minimum na kinakailangan. Tama. Tingnan mo, mukhang malalakas ang mga taong iyon, at nagre-recruit din sila ng mga tao. Bakit hindi tayo sumama sa kanila? Ang pagkamatay ng 20 disipulo mula sa Tayi sect ay nagudyok sa iba pang mga disipulo na bumuo ng mas malalaking grupo. Karamihan sa mga grupo ay may hindi bababa sa 30 disipulo. Ang mga grupo na may mas kaunti sa 30 katao ay karaniwang may mas matataas na antas ng mga hari ng mga Diyos. Maraming hindi kilalang mga advanced na hari ng mga Diyos sa Flying Dragon sect at Tayi sect na lumitaw noong digmaang imperial. Dahil sa mga hadlang na kanilang kinaharap, karamihan sa kanila ay mga closed-door cultivation. Bukod dito, dahil sa tumitinding kahirapan ng Heavenly Tribulation, mas mahalaga para sa kanila na dagdagan ang kanilang lakas habang nasa closed-door cultivation. Bilang resulta, hindi gaanong alam ang tungkol sa kanila, at karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam sa kanila. Marami rin sa kanila ang nag-isip sa digmaang imperial bilang isang magandang pagkakataon upang makalusot at mapalakas ang kanilang lakas kaya lahat sila ay sabik na pumasok sa King Battlefield. Walang kamalay-malay si Alvin sa malaking kaguluhang kanyang sinimulan matapos niyang mapatay ang 20 disipulo mula sa Tayi sect. Patuloy siyang naglibot sa King Battlefield, hinahanap ang kanyang susunod na target. Sa oras na ito, ilang araw na ang lumipas, ngunit wala pa ring nakakasalubong si Alvin. Magiging katawa-tawa ako kung hindi ko mapapatay ang 100 disipulo mula sa Tayi sect. Alam ni Alvin na napakaliit ng posibilidad na makilala niya ang mga nag-iisang disipulo mula sa Tayi sect. Tutal, nang ayanunsyo niya na papatayin niya ang 100 disipulo ng Tayi sect, hindi pa gaanong maraming tao ang nakapasok sa King Battlefield. Karamihan sa mga disipulo mula sa Tayi sect na pumasok sa King Battlefield ay pawang nasa malalaking grupo. Walang takot at hayagang lumipad si Alvin sa King Battlefield. Sa sandaling ito, bahagyang naninangkit ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang mga paggalaw sa paligid. Bahagyang kumaibot ang kanyang mga tainga bago siya biglang nag-teleport palayo. Nang muling lumitaw siya, nasa kalangitan na siya sa itaas ng isang damuhan.
Nakita niya ang dalawang grupo ng mga taong naglalaban sa kalangitan, at isang grupo ang malinaw na may kalamangan. Sa oras na ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may dalang identity token mula sa Flying Dragon Sect ang sumigaw, umatras. Isang batang disipulo ng Tai Sect ang tumawa ng may masamang hangarin. Mamamatay kayong lahat dito ngayon. Kasunod nito, isang sibat na 7 talampakan ang haba ang lumitaw sa kamay ng binata, at inihagis niya ito. Nagliwanag ito ng gininto ang liwanag habang naglalayag sa ere patungo sa isa sa mga intermediate na hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon Sect. Swoosh! Biglang lumitaw si Alvin sa harap ng grupo ng mga disipulo mula sa Tai Sect na may bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kitang-kitang banal na espada na lumitaw sa kanyang kamay, na nagpasiklab ng isang bagyong nakapagpaiwas sa 7 talampakang haba ng sibat. Nang makita ito, ang disipulo mula sa Flying Dragon Sect, na muntik nang mamatay, ay nakahinga ng maluwag. Tumingin siya kay Alvin, na ang likuran ay nakaharap sa kanya, at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Salamat, nakatatandang kapatid, sa pagliligtas sa buhay ko. Kasabay nito, ilang disipulo mula sa Flying Dragon Sect ang sumigaw, si Alvin yan. Tama ka. Si Alvin yan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na malinaw na pinuno ng grupo ng mga disipulo mula sa Flying Dragon Sect ay isang inner deacon. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Alvin na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Tiningnan ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang at casual na sinabi, gusto ko ng kalahati ng mga identity token ng mga taong ito. Bagamat mas malakas ang grupong ito ng mga disipulo ng Tai Sect kaysa sa grupong napatay niya dati, tiwala pa rin si Alvin na mapapatay niya sila. Natural niyang alam na hindi niya magagamit ang buong lakas niya dahil naroon din ang iba pang mga disipulo ng Flying Dragon Sect. Siyempre naman. Agad na tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sige, sabi ni Alvin. Kasabay nito, dumagundong ang espada sa kanyang kamay. Kasunod nito, nagngangalit ang bagyo sa kalawakan, ginulo ang kalawakan upang pigilan ang mga disipulo mula sa Tai Sect na nakaintindi sa batas ng kalawakan na umalis. Patayin sila. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa iba. Ang mga disipulo ng Flying Dragon Sect, na natakot kanina, ay walang takot na sumugod sa sandaling ito. Para naman sa grupo mula sa Tai Sect, lumiwanag ang kanilang mga mata nang matuklasan nilang ang bagong dating ay walang iba kundi si Alvin. Kung tutuusin, si Alvin ay kasalukuyang may 300,000 contribution points. Gayunpaman, di nagtagal, nawala ang kanilang pananibik nang mapagtanto nilang hindi nag-iisa si Alvin. Dahil hindi kanais-nais sa kanila ang sitwasyon ngayon, sinubukan nilang tumakas. Sa kasamaang palad, natuklasan nilang hindi sila makakatakas. Nang umatake ang mga disipulo ng Flying Dragon Sect, ang mga mula sa Tai Sect ay tanging sarili lamang ang kanilang maipagtatanggol. Tutal, kailangan pa rin nilang harapin si Alvin. Bago dumating si Alvin, ang kanilang kabuoang lakas ay mas mahusay kaysa sa grupo mula sa Flying Dragon Sect. Sa pagdating ni Alvin, ang mga kaliskis ay napunta sa kabilang panig. Sa wakas, isang maunlad na hari ng mga Diyos mula sa Tai Sect ang malamig na nagsabi, magtipon kayo. Sabay-sabay tayong umalis dito. Kahit nandito pa si Alvin, hindi nila tayo mapipigilan sa pag-alis. Napuno ng pag-asa ang mga disipulo ng Tai Sect nang marinig ang mga salitang ito. Bueno, huwag na nating pag-usapan kung mapipigilan ko ang lahat. Sigurado akong mapipigilan kita, malamig na sabi ni Alvin nang bigla siyang lumitaw sa harap ng maunlad na hari ng mga Diyos mula sa Tai Sect. Itinulak niya ang kanyang kamay, at inilabas ang isang sinag ng espada na mabilis na nagpadurog sa kanyang kalaban at naging parang ulap ng dugo. Tumalsik ang dugo sa mga mukha ng mga disipulo mula sa Tai Sect na nakatayo malapit sa kanila. Nang makabawi sila ng katinoan, lahat sila ay nagtakbuhan palayo. Tumakbo. 3,847. Sa oras na ito, ang grupo mula sa Tai Sect ay walang balak na makipaglaban sa grupo mula sa Flying Dragon Sect. Ang gusto na lang nila ngayon ay makatakas. Dahil dito, mabilis silang pumasok sa isang pasibong estado. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang lumaban nang makita nilang napapatay ang kanilang mga kasamahan, ngunit huli na ang lahat. Sa oras na ito, ang mga disipulo ng Flying Dragon Sect ay higit na sa kanilang bilang dahil marami sa kanilang mga kasamahan ang namatay.
Dahil sa kalamangan, hindi nagtagal at napatay ng grupo mula sa Flying Dragon Sect ang mga mula sa Tai Sect. Muntik nang makatakas ang ilang disipulo mula sa Tai Sect, ngunit mabilis silang naagapan ni Alvin sa kritikal na sandali. 40 segundo lamang ang lumipas mula nang umatake ang mga disipulo ng Flying Dragon Sect. Sa huli, mahigit 40 segundo lamang ang itinagal nila para patayin ang lahat ng nasa grupo mula sa Tai Sect. Kabaligtaran sa ganap na pagkalipol ng grupo mula sa Tai Sect, iilang tao lamang mula sa Tai Sect ang nagtamo ng maliliit na pinsala. Master Darfield, kung hindi dahil sa iyo, marami sana sa ating mga tauhan ang nawalan, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, isang outer deacon ng Flying Dragon Sect, habang nakayuko, salamat sa iyong tulong. Kasunod nito, ang grupo mula sa Flying Dragon Sect na May 23 katao ay sabay-sabay na nagpasalamat kay Alvin. Salamat po, Ginoong Darfield. Salamat, Senior Brother Darfield. Umiling si Alvin at sinabing, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Tutal, hindi ko naman ginawa iyon ng walang dahilan. Dahil dito, inutusan ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang iba na tipunin ang mga identity token at kayamanan ng mga nahulog na disipulo mula sa Tai Sect. Bukod sa mga identity token, nakakuha rin sila ng 28 spatial rings at 32 prominenteng divine artifacts. Pagkatapos ay sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin, Master Darfield, hindi namin alam kung ano ang nasa loob ng mga singsing. Maaari ka munang pumili ng 14 na spatial ring at 16 na prominenteng banal na artifact. Pagkatapos, bago pa makasagot si Alvin, tumingin siya sa iba at nagtanong, mayroon ba sa inyo na may problema dito? Mabilis na umiling ang iba bilang tugon. Kahit na may ilan na nag-iisip na masyadong sakam si Alvin, hindi sila nang ahas na magsalita. Tiyak na mapupuna sila kung magsasalita sila sa sandaling ito. Sa kabuuan, wala silang mapapala sa pagsasalita. Bukod dito, alam nilang lahat na kung hindi dahil sa napapanahong pagdating ni Alvin, maaaring namatay na ang ilan sa kanila. Ang samsam mula sa mga disipulo ng Tai Sect ay walang-wala kumpara sa kanilang buhay. Kung magkakaroon ng pagkakataon, umaasa akong makatrabaho kayong lahat muli, sabi ni Alvin habang inililigpit ang kanyang bahagi ng samsam. Pagkatapos, bago pa man makapag-react ang kahit sino, nag-teleport na palayo si Alvin. Sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ang pinuno ng grupo, maghanap muna tayo ng lugar para magpahinga at magpagaling bago natin ipagpatuloy ang pagpatay sa mga disipulo mula sa Tai Sect. Dahil sa labanan ngayon, malapit na nating maabot ang mga minimum na kinakailangan. Natural lamang na walang tumutol sa mungkahi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Habang sila ay naglalakbay, nagsimula silang mag-usap-usap. Sa tingin mo ba ay makakalusot si Alvin at magiging isang Panginoon ng mga Diyos bago pa man siya umabot ng 10,000 taong gulang? Panginoon ng mga Diyos. Nagbibiro ka ba? Isa na siyang mas mataas na hari ng mga Diyos ngayon. Tama. Isa pa, wala pa nga siyang 3,000 taong gulang. Sigurado akong ang pagkamatay ng 28 disipulo mula sa Tai Sect ay magdudulot ng malaking kaguluhan. Nang marinig ito, sumang-ayon ang iba. Siyempre naman. Ipapaalam din sa kanila ng mga especially iyang itinanim nila sa ating sekta na wala ni isa sa atin ang namatay. May tumawa. Bigla akong nakaramdam ng saya na nagtanim ng mga especially iya ang Tai Sect sa ating sekta. Kung hindi agad malalaman ng Tai Sect na wala tayong natamong nasawi habang 23 sa kanilang mga miyembro ang namatay. Sang-ayon ako. Hindi ko na matiis ang isipin ang mga especially iya sa sekta natin dati. Gayunpaman, ang mga especially iyang iyon ay tila hindi na nakakainis ngayon. Walang kamalay-malay ang grupong ito ng mga disipulo mula sa Flying Dragon Sect na ilang araw pa lamang ang nakalipas, 20 disipulo mula sa Tai Sect ang namatay din sa King Battlefield. Gayon din, walang namatay mula sa Flying Dragon Sect. Lungsod ng Tai. Nang matuklasan ng Elder na naka-duty sa pasukan ng King Battlefield na nabasag ang 28 Soul Pearls, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito, pumukaw pa rin ito ng malaking kaguluhan tulad ng dati. Mas lumaki pa ang kaguluhan nang matanggap nila ang balita na walang nasawi sa mga hari ng mga Diyos sa Flying Dragon Sect. Sa sandaling ito, ang mga matataas na opisyal ng Tai Sect ay malungkot at balisa.
Sa kabaligtaran, ang pinuno ng sekta ng Tayi sect ay tahimik at walang ekspresyon. Gayunpaman, alam ng lahat na ito ay katahimikan lamang bago ang bagyo. Pagkatapos ng 3 araw, inutusan ng pinuno ng sekta ng Tayi sect ang mga hari ng mga Diyos na hindi pa nakakapasok sa larangan ng labanan ng mga hari na bumuo ng ilang malalaking grupo. Para maging tumpak, mas tumpak na sabihin na inutusan niya silang bumuo ng isang hukbo. Ang bawat isa sa mga grupo ay mayroong hindi bababa sa 100 katao. Pagkatapos, personal niyang pinili ang 3 tao, 2 pangunahing disipulo at 1 panloob na diakono ng Tayi sect, upang pamunuan ang mga hukbong ito. Ang 3 taong napili ay mga natatanging hari ng mga Diyos, at nagkataon lamang na hindi pa sila nakakarating sa king battlefield. Mahigpit din silang inutusan ng pinuno ng sekta ng Tayi na pumatay ng kahit 100 katao mula sa Flying Dragon sect. Kung hindi lamang sila papayagang umalis sa king battlefield, kundi parurusahan din sila. Bagamat nag-aatubili at handa ang mga disipulo, wala silang ibang magawa kundi tanggapin ang mga utos. Hindi lamang nila kailangang isugol ang kanilang buhay sa king battlefield upang patayin ang kanilang mga kalaban, kundi isinugol din nila ang kanilang buhay para lamang mabuhay sa Tayi sect. Nagkaroon din ng kaguluhan ng makatanggap ng balita ang Flying Dragon sect na inutusan ng Tayi sect ang mga hari ng mga Diyos na bumuo ng mga grupo na may 100 katao upang patayin ang mga disipulo ng Flying Dragon sect. Natural lamang, nabalitaan din nila na 3 natatanging hari ng mga Diyos ang napili upang pamunuan ang mga taong ito. Ang mga hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon sect na hindi pa nakapasok sa king battlefield ay natural na natakot. Ang ilan sa kanila ay naisip pang pumasok sa king battlefield bago pa man mabigyan sila ng sect leader ng Flying Dragon sect ng parehong utos na ibinigay sa sect leader ng Tayi sect. Sayang, huli na sila. Naharangan ng pasukan sa king battlefield sa Flying Dragon City nang ihatid ng mga namamahalang matatanda ang mga utos ng sect leader ng Flying Dragon sect. Iniutos ng pinuno ng sekta na isara muna ang pasukan sa king battlefield. Gusto niyang lahat ng hindi pa nakakapasok sa king battlefield ay bumuo ng isang malaking grupo para patayin ang mga disipulo ng Tayi sect. Hanggat kaya ng grupo na pumatay ng 100 katao mula sa Tayi sect, lahat ay ituturing na nakamit ang minimum na mga kinakailangan sa loob ng 3 taon. Ang mga umiiwas sa kanilang mga tungkulin ay hindi lamang parurusahan kundi pati na rin ang kanilang mga kamag-anak. Hindi tulad ng Tayi sect, hindi pinagbawalan ng Flying Dragon sect ang mga disipulo nito na umalis sa king battlefield. Sa halip, sinubukan ng sekta na hikayatin sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng praktikal na gantimpala. Bukod pa rito, nagdagdag din sila ng parusa upang matiyak na walang sino man ang tataka sa kanilang mga tungkulin. Laban. Sumugod ang mga King of Gods ng Flying Dragon sect sa king battlefield, puno ng intensyong pumatay, matapos bumuo ng isang grupo. 2 tao ang napili upang pamunuan ang mga grupo. Isa sa kanila ay ang Lady 7 Nanograms Flowers Valley na may ranggong 10,000 na anak ng kaibigan ni Wyatt. Ang isa pang taong napili ay isang binata na nakasuot ng roba na brocade. Siya ay balingkinitan at gwapo. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagnanasa tuwing titingin siya kay Lady 7. Sa sandaling ito, sinabi niya, Junior Sister 7, kung makakaharap ka ng anumang panganib, maaari kang lumapit sa akin. Paprotektahan kita. Hindi pinansin ni Lady 7 ang mabait na alok ng binata. Baka sa mukha nito ang pagkunot ng noo at pagkasuklam ng tumingin ito sa kanya. Kahit hindi pinansin, hindi nasaraan ng loob ang binata. Nagtanong siya, Junior Sister 7, nabalitaan kung walang nakakita sa iyong anyo sa sekta. Kailan mo aalisin ang iyong belo? Samantala, ang mga disipulong nakasunod sa kanilang dalawa ay hindi maiwasang bahagyang sumimangot nang marinig ang mga salitang iyon. Ito ba ang taong pinili ng pinuno ng sekta para pamunuan tayo? Hindi na nakatiis si Lady 7 at wakas ay nagsalita ng may pagkapaos, tumahimik ka. Huwag mo na akong kausapin maliban na lang kung kinakailangan. Kapag nagsalita ka ulit, puputulan ko ang dila mo. Kapag patuloy mo akong tinitingnan ng may kahalayan, dudukutin ko ang mga mata mo. Ikinagulat ng lahat ang biglaang pagsulpot ni Lady 7. Tutal, kilala naman siya bilang isang maamo at tahimik na kagandahan. Hindi nila alam na mayroon din pala siyang ganitong kabangges na panig.
Hindi naapektuhan ang binata sa mga banta ni Lady 7. Ngumiti siya ng maliwanag habang sinasabing, Junior Sister 7, kung gusto mong putulin ang dila ko at dukutin ang mga mata ko, kailangan mong maging mas malakas kaysa sa akin. Gusto mo bang subukan? Lalong nagyelo ang boses ni Lady 7. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa binata. Ang binata at ang 100 disipulong nakasunod ay huminto rin sa pasukan ng King Battlefield. 3,848. Ang binata na nakasuot ng roba na brocade ay si Roland. Siya ay apo ng isang Black Dragon Elder sa Flying Dragon Sect, at isa rin siyang Green Dragon Disciple. Sa edad na 9,000 taong gulang lamang, isa siya sa mga pinakanatatanging advanced na hari ng mga Diyos sa Flying Dragon Sect. Bago sumali si Alvin sa sekta, kakaunti lamang ang maaaring lumaban sa kanya hanggang sa tabla, at walang sino man ang maaaring talunin siya. Dahil dito, hindi siya natakot sa mga banta ni Lady 7. Si Roland ay palaging isang maalay na tao. Halos lahat ng magagandang disipulo sa Flying Dragon Sect ay hinabol niya. Marami sa kanila ang nabuntis niya at pinilit na magpalaglag. Dahil dito, ang kanyang reputasyon sa Flying Dragon ay naging masama. Bagamat kamakailan lamang sumali si Lady 7 sa Flying Dragon Sect, narinig na niya ang mga babaeng disipulo ng Flying Dragon Sect na pinag-uusapan siya ng may mga nakasimangot at naiinis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Junior Sister 7, dahil masigasig ka, bibigyan kita ng pagkakataong subukan, sabi ni Roland na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, isa sa mga disipulo sa likuran, na medyo malakas, ang humakbang paarap at sinabing bahagyang nakasimangot, Senior Brother Hu, may misyon pa tayong dapat gampanan. Kung gusto mong makipaglaban kay Lady 7, marami kang pagkakataong gawin iyon pagkatapos nating makumplito ang ating misyon. Kung pareho kayong masasaktan ngayon, makakasama ito hindi lamang sa inyong dalawa, kundi pati na rin sa amin. Dahil dito, sumang-ayon din ang ibang mga disipulo. Sinubukan nilang pigilan sina Roland at Lady 7 na lumaban na ngayon. Ngayong nakapagsalita na ang iba, natural lang na hindi na naglaban sina Roland at Lady 7. Magpakita ka naman ng respeto. Kung hindi kita bibitawan kahit na ang ibig sabihin nito ay parurusahan ako ng sekta, sabi ni Lady 7 na may malamig na ekspresyon. Ang mga salitang ito ay lalong nagpalaki ng ngiti ni Roland. Tumitindi ang pagnanasa sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa kanya. Habang nagiging arrogant si Lady 7, lalo siyang nagiging interesado. May inis sana siya kung madali lang siyang habulin. Sa wakas, nakangiti niyang sinabi, Junior Sister 7, darating ang araw na gugustuhin mong mas bigyan kita ng pansin. Patuloy kang ngarap. Pangiinis na sabi ni Lady 7. Sa sandaling ito, isang lilang figure ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bukod kay Wyatt, si Alvin lang ang tumingin sa kanya ng walang bahid ng pagnanasa o pagnanasa. Naisip niya, lalaki silang lahat kaya bakit may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Gaya ng inaasahan, tama si Inay. Lahat ng lalaki ay walang kwenta. Matapos makasalubong ang grupo ng 20 hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon Sect, nagpatuloy si Alvin sa paggala sa King Battlefield upang hanapin ang mga mula sa Tai Sect. Sa panahong ito, nakatagpo rin niya ang ilan pang mga grupo mula sa Flying Dragon Sect. Higit sa lahat, nakilala niya ang 2 hari ng mga Diyos mula sa Tai Sect. Maagang pumasok sa King Battlefield ang 2 hari ng mga Diyos mula sa Tai Sect kaya hindi nila alam ang nangyari. Dahil dito, 2 lang sila sa isang grupo. Kasabay ng pagtuklas ni Alvin sa 2, natuklasan din sila ng isa pang grupo mula sa Flying Dragon Sect. Gayunpaman, masyado siyang mabilis para sa kanila, at bago pa man kumilos ang grupo mula sa Flying Dragon Sect, napatay na niya ang 2 mula sa Flying Dragon Sect at nabawi na ang kanyang kapalaran. Napabuntong hininga at napailing na lang ang grupo mula sa Flying Dragon Sect. Misisilang nila ang kanilang malas dahil hindi nila nakasalubong ang 2 kanina. Bagamat nagalit sila dahil ninakaw ni Alvin ang kanilang mga pinatay, natural lang na hindi sila naglakas loob na magreklamo. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas at katayuan sa Flying Dragon Sect, wala silang magagawa sa kanya. Napakaswerte talaga natin na nakatagpo natin si Alvin.
Kung hindi dahil kay Alvin, mapapatay sana natin ang 2 taong iyon. Kahit na lumipas ang maraming araw, nagrereklamo pa rin sila tungkol sa bagay na ito. Masyado na silang nainip. Simula nang makilala nila ang dalawa mula sa Taiji sect, wala pa silang nakasalubong na kahit sino mula sa Taiji sect. Nagtago ba ang lahat ng mga disipulo mula sa Taiji sect? Masaya ako kahit isang tao lang mula sa Taiji sect ang makilala natin. Simula noong araw na iyon, hindi pa tayo nakakasalubong ng kahit sino sa ating mga kalaban. Nagkwentuhan ang grupo habang naglalakbay. Pagkalipas ng 10 araw ay saka lamang nila nakasalubong ang isang nag-iisang disipulo mula sa Taiji sect na nakasuot ng puting damit. Nakatayo ang disipulo ng Taiji sect sa tuktok ng isang mapanganib at mataas na bundok, pinagmamasdan ng grupo mula sa Flying Dragon sect. Hindi siya gumalaw kahit na lumapit at pinalibutan siya ng grupo mula sa Flying Dragon sect. Sabi ng pinuno ng grupo mula sa Flying Dragon sect, ang mga nakakaintindi ng batas ng kalawakan ay ginugulo ang kalawakan sa paligid niya para hindi siya makapag-teleport palayo. Hindi natin alam kung naiintindihan din niya ang batas ng kalawakan. Agad na ginulo ng mga disipulo mula sa Flying Dragon sect ang espasyo. Sa sandaling ito, ang grupo ng 32 hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon sect ay nakapalibot na sa nag-iisang disipulo mula sa Taiji sect sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay hindi natural na kalmado. Nang malapit ng gamitin ng grupo mula sa Flying Dragon sect ang kanilang divine energy, malamig na sinabi ng nag-iisang disipulo mula sa Taiji sect, kung makakapagbigay kayo ng impormasyon tungkol kay Alvin, patatawarin ko ang inyong buhay. Natigilan ang mga disipulo ng Flying Dragon sect sa mga salitang ito. Nang makabawi sila ng katinoan, maingat nila siyang tiningnan. Nang makita nila kung gaano siya ka-arrogant at katiwala sa sarili, isang pangalan ang biglang lumitaw sa kanilang isipan. Sa wakas, isa sa Flying Dragon sect ang tumingin sa binata na nakaputi at nagtanong, "Ikaw ba si Hugh Riley?" Ang pinuno ng grupo mula sa Flying Dragon sect ay tumingin kay Hugh Riley nang may pag-aalala. Bukod kay Alvin, wala siyang inisip na hari ng mga Diyos ang makakatalo sa kanya. Gayunpaman, si Hugh Riley ay isang exception. 1,000 taon na ang nakalilipas, natalo ni Hugh Riley ang lahat ng hari ng mga Diyos sa Taiji sect noong siya ay isa lamang intermediate na hari ng mga Diyos. Marami sa mga natalo ay kasing lakas ng pinuno ng grupo mula sa Flying Dragon sect. Natural lamang na siya ay maging maingat. Bukod dito, ngayong lumipas na ang napakaraming panahon, tiyak na mas lumakas pa si Hugh Riley. Tiyak na lumalim ang pag-unawa ni Hugh Riley sa batas ng hangin, at tiyak na nakalusot din siya at naging isang advanced na hari ng mga Diyos. Kilala rin ng iba mula sa Flying Dragon sect kung sino si Hugh Riley. Kilala si Hugh Riley bilang gwapo at may pambihirang tindig. Bukod doon, alam din nila na mahilig itong magsuot ng puting roba. Kaya naman, nang makita nila kung gaano ka-arrogant at katiwala ang binata na nakasuot ng puting damit, agad nilang naisip si Hugh Riley. Tama iyan. Tumingin si Hugh Riley sa pinuno ng grupo mula sa Flying Dragon sect at sinabing, "Kung gusto mong mabuhay, sabihin mo sa akin ang kasalukuyang kinaroroonan ni Alvin. Kung hindi mo alam o kung ayaw mong sabihin sa akin, ang lugar na ito ang magiging pahingahan mo magpakailanman." Walang pakialam na nagsalita si Hugh Riley na parang pinag-uusapan ang lagay ng panahon nang magsalita siya tungkol sa pagpatay sa mga disipulo mula sa Flying Dragon sect. Nang marinig ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng grupo mula sa Flying Dragon sect. Malungkot na sabi ng pinuno ng grupo, "Alam kong napakalakas mo. Tutal, lahat tayo ay bumuo ng malalaking grupo nang marinig natin na pumasok ka sa King Battlefield. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay kaya mong patayin kaming lahat ng mag-isa, natatakot akong nananaginip ka lang. Maaari mo kaming iwanang mag-isa o maaari kang mamatay dito." Pagkatapos magsalita ng pinuno ng grupo, itinaas niya ang kanyang kamay. Agad na nagbukas ng daan ang grupo ng mga disipulo na nakapalibot kay Hugh Riley. Siyempre, kung maaari, wala ni isa sa kanila ang gustong makipaglaban sa kanya. Kahit na mapatay nila siya, alam nilang marami sa kanila ang mamamatay dahil dito. Walang ipinakitang senyales ng pag-alis si Hugh Riley.
Sabi niya, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Dahil hindi ninyo ito pinahahalagahan, maaari kayong lahat mamatay dito. Kasabay nito, biglang bumuhos ang berdeng enerhiya mula sa katawan ni Hugh Riley. Ito ay umalon at pumihit, na bumubuo ng isang nakakatakot na bagyo. Ang mga disipulo mula sa Flying Dragon Sect na nakatayo malapit sa Hugh Riley ay likas na umatras nang makita nila ang mapaminsalang bagyo. Sa kasamaang palad, ang mga may mas mababang cultivation base ay agad na pinalipad ng bagyo. Ang mga hindi lumaban ay pinalipad lamang, ngunit ang mga lumaban ay nasugatan at dumura ng dugo. Patayin siya! Sigaw ng pinuno ng grupo mula sa Flying Dragon Sect, mga matataas na hari ng mga Diyos, palibutan ninyo siya at patayin. Huwag ninyong pigilan ang inyong lakas. Mga panggitnang hari ng mga Diyos, guluhin ninyo siya. Lahat kayo, gawin ninyo ang inyong makakaya upang patayin siya. Kung magtatagal ito, matatalo tayo at mamamatay. Kung lalabas tayo, may pagkakataon pa tayong mabuhay. Pagkatapos magsalita ng pinuno ng grupo mula sa Flying Dragon Sect, matapang siyang sumugod sa unahan ng iba na parang isang general na nangunguna sa kanyang mga sundalo. 3,849. Dahil sumugod na palabas ang pinuno ng grupo mula sa Flying Dragon Sect, walang ibang nagawa ang iba kundi sumunod kahit na ayaw at takot sila. Bukod dito, alam nilang tama ang kanilang pinuno. Kung gagawin nila ang lahat para makaligtas, marahil, magkakaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Kung tatakbo sila ngayon, walang duda na mamamatay sila. Kahit alam nilang hindi lahat sila ay makakaligtas sa laban na ito, kahit papaano ay may pagkakataon pa ring mabuhay. Patayin. Atake. Paano kung siya si Hugh Riley? Patayin natin siya ngayon. Ipaalam sa Taiyi Sect na ang kanilang pinakamalakas na hari ng mga Diyos ay napatay ng mga disipulo ng Flying Dragon Sect sa King Battlefield. Ang grupo ng mahigit 30 katao mula sa Flying Dragon Sect ay mabangis na sumugod habang ang mga sandata ay sunod-sunod na lumitaw sa kanilang mga kamay. Kasabay nito, ginamit nila ang kanilang divine energies at ang mga batas na kanilang naunawaan. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na pigilan ang kanilang lakas. Iba't ibang makukulay na enerhiya ang kumalat. Mula sa malayo, mukhang nakakatakot at maringal ang mga ito. Sumugod sila at humarurot patungo sa Hugh Riley. Isang vortex ang lumitaw sa gitna kung saan patungo ang lahat ng iba't ibang enerhiya. Isa-isa, hinigop ng vortex ang mga alon ng enerhiya. Hindi pa ako lumaban simula nang maging isang advanced King of Gods ako, mahinahong sabi ni Hugh Riley habang nakatayo sa gitna ng paligid. Ngayon, iaalay ko ang dugo ng mga tao mula sa Flying Dragon Sect sa aking espada. Maraming disipulo mula sa Flying Dragon Sect ang nagalit nang marinig nila ang mga mayabang na salita. Patayin mo siya. Napaka-arrogant. Patayin. Sa kanilang palagay, gaano man kahusay o kalakas si Hugh Riley, isa pa rin siyang hari ng mga Diyos sa huli. Gayunpaman, itinuring niya silang lahat na mga langgam. Paano silang hindi magagalit? Hindi lamang dahil marami sila sa kanilang panig, kundi mayroon ding mahigit 15 matataas na hari ng mga Diyos sa kanilang mga grupo. Inisip ba ni Hugh Riley na hindi siya matatalo dahil lamang sa siya ay naging isang matataas na hari ng mga Diyos? Sa oras na ito, ang berdeng buhawi ay biglang naging isang berdeng sinag ng espada. Kasunod nito, sinundan nito si Hugh Riley habang lumilipad ito palayo. Swoosh! Swoosh! Ang sinag ng espada ay umikot kay Hugh Riley habang mahinahon niyang sinasalungat at iniiwasan ang mga atake ng kanyang mga kalaban. Madali ring naitaboy ng sinag ng espada ang mga atake. Mabagal ang kanyang mga galaw. Malinaw na napakadali para sa kanya na harapin ang mga kalaban. Swoosh! Biglang bumilis si Hugh nang ang sinag ng espada ay muling naging isang bagyo. Mabilis siyang sumalakay, tinamaan ang 7 disipulo mula sa Flying Dragon Sect. Lumipad ang mga piraso ng laman sa ere habang nagkalat ang dugo sa lahat ng dako. 3 sa kanila ang agad na namatay habang ang 4 ay nasa bingit ng kamatayan. 2 sinag ng liwanag ang biglang sumilay mula sa mga mata ni Hugh Riley, na mabilis na pumatay sa 4 na disipulo ng Flying Dragon Sect gamit ang isang soul attack.
Hindi tulad ng mga Devata realms, mas mahirap pang pauksain ang mga kaluluwa kumpara sa mga pisikal na katawan sa realms of gods. Gayunpaman, kung ang lakas ng kaluluwa ng isang tao ay mas malakas kaysa sa kalaban, mas madali niyang masisira ang kaluluwa ng kalaban. Kung hindi, panandalian lamang ang kanyang magagawang epekto sa kaluluwa ng kalaban. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung ang apat na disipulo mula sa Flying Dragon Sect ay hindi nasaktan, ang mga atake ni Hugh Riley ay hindi sana nagawang sirain ng ganoon kadali ang kanilang mga kaluluwa. Alam ni Hugh Riley na kailangan niya silang patin sa lalong madaling panahon upang wala silang oras para palakasin ang kanilang mga kaluluwa at gumaling. Nang makita ito ng mga natitirang disipulo ng Flying Dragon Sect, natuklasan nila kung gaano katumpak ang mga pag-atake ni Hugh Riley. Hindi nila inisip na swerte lang iyon. Kung tutuusin, kailangan niya maging lubos na may kasanayan para ma-recruit ng iba't ibang matataas na ranggo ng emperador sa Eastern Ridge Mansion. Magsama-sama kayo. Magsanib puwersa kayo para talunin siya. Huwag ninyo siyang bigyan ng pagkakataong atakihin tayo isa-isa. Sigaw ng pinuno ng grupo mula sa Flying Dragon Sect. Nagmadaling nagtipon ang mga disipulo, hindi na nakapaligid kay Hugh Riley. Gayunpaman, hindi maitago ang takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Noong una, inakala nilang kaya nila siyang harapin dahil marami silang kakampi kahit alam nilang napakalakas niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lubos nilang napagtanto kung gaano siya kalakas. Kalmadong nakalutang sa ere si Hugh Riley habang pinapanood ang mga disipulo mula sa Flying Dragon Sect. Habang naghihintay ang mga disipulo ng karagdagang mga tagubilin, malamig na sinabi ng pinuno ng grupo mula sa Flying Dragon Sect, Hugh Riley, inaamin kong tunay kang malakas. Mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko pinagdududahan ang kakayahan mong patayin ka. Gayunpaman, dahil sa dami ng mga kalaban natin, natatakot akong kailangan mong magbayad ng malaking halaga kung gusto mong patayin kaming lahat. Kung nasugatan ka ngayon, magiging disbentaha para sa iyo kung makakaharap mo ang ibang mga grupo o si Alvin mamaya. Handa ka ba talagang sumugal ng ganito kalaki para lang mapatay kami? Sa kabila ng kanyang mga salita, makikita ang mga butil ng pawis sa noo ng pinuno ng grupo ng Flying Dragon Sect. Maging ang kanyang mga kamay ay basa ng pawis. Siya ang pinakamalakas sa grupo kaya natural na siya ang napiling maging pinuno. Mas mahusay din ang kanyang pananaw kaysa sa iba. Nararamdaman niya ng husto na ang lakas ni Hugh Riley ay mas nakakatakot kaysa sa sinasabi ng mga chismis. Tiyak na sigurado siya na ang mga mahihina at ordinaryong Panginoon ng mga Diyos ay walang laban kay Hugh Riley. Kahit na hindi matalo ni Hugh Riley ang mga ordinaryong Panginoon ng mga Diyos, hindi rin nila siya matatalo. Swoosh! Muling umatake si Hugh Riley bilang tugon. Ang berdeng sinag ng espada ay umikot ng walang ingat hanggang sa bumuo ito ng isang berdeng bagyo. Habang gumagalaw siya, nag-iwan siya ng 12-12 ng mga after-image sa kanyang likuran. Ang mga after-image ay parang mga ilusyonaryong clone niya at nagsimulang umatake sa mga disipulo mula sa Flying Dragon Sect. Hanapin ang tunay niyang katawan. Walang saysay na atakihin ang mga ilusyonadong clone na ito, sigaw ng pinuno ng grupo ng mga disipulo mula sa Flying Dragon Sect. Sa kasamaang palad, kahit pa may paalala ang kanilang pinuno, hindi nila maiwasang bigla na lang atakihin ang mga ilusyonaryong clone nang makalapit sila. Nakahinga sila ng maluwag nang maglaho ang mga ilusyonaryong clone. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang matuklasan nila ang isang pagsabog ng nakakatakot na enerhiya na patungo sa kanila. Huli na para ipagtanggol nila ang kanilang sarili sa sandaling ito. Mga hanggal. Sigaw ng pinuno. Siya lang ang hindi gumalaw nang umatake ang mga ilusyonaryong clone. Lumipad siya palabas na parang bola ng kanyen, sinusubukang tumakas habang ang kanyang katawan ay sumasabog sa enerhiya. Pagkalipad niya palayo, lumakas ang hangin bago ito humampas sa mga natitirang disipulo ng Flying Dragon Sect na may lakas na parang bundok. Sa sandaling ito, ang pinuno ng grupo mula sa Flying Dragon Sect, na tumakas mula sa malayo, ay lumingon upang lumingon. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita niyang nawala na ang mga natitirang disipulo. Tanging mga ulap ng dugo lamang ang nakalawit sa hangin habang ang mga piraso ng laman ng dugo ay nalaglag sa lupa. Patay na silang lahat.
Kailangan ko nang umalis. Naisip ng pinuno sa sarili. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib habang ang kanyang katawan ay sumabog sa liwanag bago siya lumipad palayo gamit ang lahat ng kanyang lakas. Medyo malakas ka, pero hindi ka pa rin makatakas sa akin. Nang inig ang pinuno ng Makar, inig siya ng isang boses na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nang makabawi siya ng kanyang katinoan, nakita niya ang dalawang berdeng sinag ng espada na lumilipad patungo sa kanya. Ang isa ay tumago sa kanyang noo at lumabas mula sa likuran ng kanyang ulo habang ang isa naman ay tumpak na tumago sa kanyang puso mula sa likuran. Swoosh! Lumilipad sa ere si Hugh Riley. Sa loob lamang ng isang iglap, mahigit 30 disipulo mula sa Flying Dragon Sect ang napatay niya. Gayunpaman, nanatiling malinis ang kanyang puting damit. Ni isang patak ng dugo ay hindi niya makita sa kanyang damit. 3,850. Matapos mamatay ang napakaraming hari ng mga Diyos mula sa sektong Tai, ngunit ang hari ng mga Diyos mula sa sektong lumilipad na dragon ang namatay, maraming tao mula sa sektong lumilipad na dragon ang labis na naiginhawahan. Nang panahong iyon, naisip nila kung pinagsisihan ba ng sektong Tai ang pagdeklare ng digmaang imperial laban sa sektong lumilipad na dragon. Gayunpaman, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at nawala ang kanilang pagiging kampante sa sandaling ito nang makita nilang mahigit 30 soul pearls ang nabasag malapit sa pasukan ng King Battlefield. Nakakatakot ito. Alam ng mga nakatalagang matatanda na hindi niya may tatago ang napakalaking bagay na ito. Nahirapan siyang paniwalaan ito. Ang iba pang nanunuya sa Tai Sect ay nanlumo rin nang matanggap nila ang balita tungkol dito. Isang grupo ng mahigit 30 katao ang nalipol. Mayroon bang namatay kamakailan mula sa Tai Sect? Lumala ang kanilang sama ng loob nang matanggap nila ang balitang walang namatay mula sa Tai Sect sa pagkakataong ito. Bigla na lang nagbago ang takbo ng sitwasyon. Nang kumalma na sila, nagsimula silang mag-isip-isip. Huwag. Huwag mong sabihing nakilala nila si Hugh Riley ng Tai Sect. Mayroong mahigit 30 katao sa grupong iyon, at ang kanilang pinuno ay si Wang Feng. Si Wang Feng ay maituturing na isa sa mga natatanging advanced na hari ng mga Diyos sa ating sekta. Kaya ba talaga ni Hugh Riley na lipulin ang grupong iyon ng mag-isa? Marahil, nakatanggap siya ng tulong mula sa iba pang miyembro ng Tai Sect. Sa tingin ko malamang na mangyari ito. Ang insidente sa pagkakataong ito ay nagdulot ng malaking dagok sa Flying Dragon Sect. Maraming tao rin ang tumigil sa pag-uusap tungkol sa dalawang grupo ng mga disipulo mula sa Tai Sect na namatay na noon. Sa kabaligtaran, ang dating malungkot na Tai Sect ay naging masigla. Nagsimula silang makaramdam muli ng pag-asa nang malaman nilang mahigit 30 disipulo mula sa Flying Dragon Sect ang namatay. Sigurado si Senior Brother Riley yan. Tingnan natin kung maglalakas loob pa rin ang mga taga-Flying Dragon Sect na kutsain tayo. Ang saya-saya nila sa pangungutya sa atin kanina. Akala ba ng Flying Dragon Sect na sila lang ang may natatanging prodigy? Mayroon din tayong natatanging prodigy sa Tai Sect. Nakakabuti talaga sa kanila. Para ipagdiwang ang pagkamatay ng mahigit 30 disipulo mula sa Flying Dragon Sect, pupunta ako sa Lord Battlefield para pumatay ng ilan pang tao. Sa iba't ibang dahilan, ang mga Lords of Gods mula sa Flying Dragon Sect ay napukaw din ng balitang ito at nagmadaling pumasok sa Lord Battlefield upang ilabas ang kanilang galit. Umiling ang matanda na namamahala sa pasukan ng Lord Battlefield sa Flying Dragon City nang makita ang napakaraming Lord of Gods na papasok sa Lord Battlefield. Bumulong siya sa sarili, siguro magiging puspusan na ang mga labanan sa Lord Battlefield. Hindi magtatagal at matatalo ang unang Lord of Gods. Ngayong nagsimula na ang mga labanan sa pagitan ng mga Lord of Gods, hindi magtatagal at magsisimula na rin ang mga labanan sa Quasi-Emperor Battlefield. Natural na walang alam si Alvin sa nangyari. Sa sandaling ito, hinahanap pa rin niya ang disipulo ng Tai Sect. Tiningnan niya ang mga naipon niyang identity token at bumulong sa sarili, malapit na akong marating ang kalahati ng aking layunin. Lumipad siya sa ibabaw ng damuhan at bumaantong hininga sa loob. Matagal na siyang nababagot at gustong umalis sa King Battlefield.
Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang proklamasyon sa Peace City, mabilis niyang iwinaksi ang ideya ng pag-alis. Ayaw niyang bawiin ang kanyang mga sinabi kaya ang tanging magagawa niya ngayon ay mabilis na patayin ang 100 disipulo mula sa Tae sect. Sa mga sumunod na buwan, naging mapalad si Alvin. Nakasalubong niya ang 3 grupo ng mga disipulo mula sa Tae sect, at ang isa sa mga grupo ay may mahigit 30 katao. Madali niyang nalipol ang 2 mas mahihinang grupo. Sa kabilang banda, kinailangan niyang gumawa ng karagdagang mga hakbang upang maiwasan ang pagtakas ng mga mula sa mas malakas na grupo. Nagkunwari siyang mahina bago niya mabilis na pinatay silang lahat. Sa kabuuan, nakakuha siya ng mahigit 50 identity token mula sa 3 grupo ng mga tao. 12 tao na lang ang kailangan kong patayin, bulong ni Alvin sa sarili matapos niyang bilangin ang mga identity token na hawak niya. Kalahating buwan nang nagpatuloy sa paghahanap si Alvin bago siya nakarinig ng kaguluhan. May away ba? Base sa kaguluhan, dapat ay malaking away ito. Kumislap si Alvin at dumating sa itaas ng isang hanay ng bundok. Nakita niya ang isang malaking bilang ng mga disipulo ng Flying Dragon Sect na nakikipaglaban sa mahigit 30 disipulo mula sa Tae sect. Dahil wala pang namatay sa ngayon, sa palagay niya ay kakasimula pa lang ng laban. Bagamat wala ang namatay, sa mahigit 30 disipulo mula sa Tae sect, marami sa kanila ang nasugatan na. Ang ilan sa kanilang mga pinsala ay medyo malala rin. Ginang 7. Hindi nagtagal at napansin ni Alvin ang ilang pamilyar na figure. Bukod kay Ginang 7, mayroon ding ilang mga taong nakilala niya mula sa Latent Dragon Grand Contest. Marahil, nagpakilala na sa kanya ang mga taong ito noon, ngunit nakalimutan niya ang kanilang mga pangalan. Sa sandaling ito, isang gininto ang sinag ng espada ang lumabas, na ikinamatay ng isang malubhang nasugatang disipulo mula sa Tae sect. Ang taong sumalakay ay isang binata na nakasuot ng brocade robe. Sa isang sulyap pa lamang, nakita ni Alvin ang identity token ng Green Dragon Disciple na nakasabit sa baywang ng binata. Ang token ay katulad ng dala ni Karen. Nakikita niyang ang binata ang pinakamalakas sa grupong ito ng mga disipulo mula sa Flying Dragon Sect. Hindi nakakapagtaka na napakalakas niya. Lumalabas na isa siyang Green Dragon Disciple. Kahit si Lady 7 ay maaaring hindi makapantay sa kanya. Dahil kulang pa rin ako ng 12 tao, tutulungan ko silang pumatay ng 12 tao bago ako umalis. Alam na alam ni Alvin na kahit hindi siya tumulong, hindi magtatagal para mapatay ng grupong ito ng mga disipulo mula sa Flying Dragon Sect ang grupo mula sa Tae sect. Ang sitwasyong ito ay hindi katulad ng nakaraang panahon noong tinulungan niya ang mga disipulo mula sa Flying Dragon Sect. Kung kikilos siya, kahit papaano, paiikliin lamang niya ang haba ng kanilang laban. Dahil ganito nga ang nangyari, natural lang na alam niya na ang grupong ito ng mga disipulo mula sa Flying Dragon Sect ay maaaring hindi magustuhan ang pagpatay niya sa mga disipulo mula sa Tae sect. Kaya naman, napagpasyahan niyang tawagin muna sila para subukan ang kanilang reaksyon. Kung hindi, baka makita nila itong pagnanakaw niya sa kanilang mga napatay. Swoosh! Nag-teleport si Alvin at lumitaw ng hindi kalayuan kay Lady 7. Hindi na siya makalapit pa dahil ginulo ng mga disipulo ng Flying Dragon Sect, na nakakaintindi ng batas ng kalawakan, ang kalawakan upang pigilan ang kanilang mga kalaban na makatakas. Ang kanyang pagdating ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Alvin. Napansin din ni Lady 7 si Alvin. Ngumiti si Alvin at tumango bilang tugon. Ginang 7, nagkita tayong muli. Hindi ko inaasahang magkikita tayo rito, sabi ni Lady 7 nang may bahagyang ngiti. Sa sandaling ito, si Roland, ang binata na nakasuot ng brocade robe na nanguna sa grupong ito ng 100 disipulo kasama si Lady 7, ay biglang sumulpot at lumitaw sa tabi ni Lady 7 bago niya tiningnan si Alvin ng may pag-iingat. Napansin niyang mas palakaibigan si Lady 7 kay Alvin kumpara sa pakikitungo nito sa kanya. Bukod doon, nag-iingat din siya sa pagtatangka ni Alvin na agawin ang mga nasamsam mula sa kanila. Napansin din ng mga disipulo ng Tae sect si Alvin sa sandaling ito. Malaki ang ipinagbago ng kanilang mga ekspresyon. Nasa kawalan na sila. Sa pagdating ni Alvin, lalo lamang lalala ang kanilang sitwasyon.
Lahat sila ay nawala ng pag-asa sa sandaling ito. Tiningnan ni Alvin ang grupo ng mga disipulo mula sa Flying Dragon Sect at sinabing, kailangan ko pa ng 12 identity token. Natural lang, makukuha ko ang mga ito sa pamamagitan ng pagpatay sa mga may-ari nito. Wala akong balak kunin ang mga identity token ng mga pinatay ninyo, at hindi ko kailangan ang mga armas at spatial ring ng mga taong pinapatay ko. Maaari ninyong lahat itong makuha. Pagkatapos, nang hindi na hinintay ang kanilang tugon, lumipad si Alvin patungo sa disipulo ng Tai Sect na nakatayo malapit sa kanya. Sa isang kisap mata, pinatay niya ang disipulo mula sa Tai Sect. Pagkatapos, kumilos siyang muli, at 2 disipulo mula sa Tai Sect ang muling namatay ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, nakakuha na siya ng 3 identity token, na iwan ang kanilang mga spatial ring at divine artifact. Anong ginagawa ninyong lahat dyan na parang mga hanggal? Umatake kayo! Sigaw ni Roland, na sa wakas ay nakabawi na sa kanyang katinoan. Kasabay nito, sumulpot siya na parang isang guhit ng gininto ang liwanag, na nagpalipad sa isang disipulo ng Flying Dragon Sect. Bagamat hindi nasiyahan si Roland sa desisyon ni Alvin, alam niyang hindi masyadong madaldal si Alvin sa kanyang mga salita. Alam niyang hindi tututol ang iba sa mga sinabi ni Alvin. Kaya naman, hindi siya nagsalita kahit na hindi siya nasiyahan. Ang tanging nagawa ni Roland ay himukin ang iba na patayin ang mga disipulo ng Tai Sect, umaasang hindi makukuha ni Alvin ang 12 identity token na kailangan niya. 3,851. Habang patuloy na walang awang pinapatay ni Roland ang mga disipulo ng Tai Sect, ang iba pang mga disipulo ng Flying Dragon Sect ay nagtulungan upang pigilan ang mga kalaban sa pagtakas. Hindi na sila nag-abalang patayin ang mga disipulo ng Tai Sect. Tutal, ngayong sumali na si Alvin sa laban, wala na silang kailangang gawin. Sapat ang lakas ni Roland kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan, ngunit iba ang iba mula sa Flying Dragon Sect. Maaari silang mawala ng buhay sa panahon ng laban. Sa ganitong mga sitwasyon, bakit sila susubok ng mga hindi kinakailangang panganib? Matapos patayin ni Alvin ang 12 disipulo mula sa Tai Sect at makuha ang kanilang mga identity token, nakapatay siya ng ilan pang disipulo mula sa Tai Sect. Ang iilang natitirang nakaligtas mula sa Tai Sect ay hinarap ng iba. Nang matapos ang laban, isang disipulo mula sa Flying Dragon Sect ang tuwang-tuwa na sumigaw, nakapatay tayo ng 36 na disipulo mula sa Tai Sect nang walang naitalang nasawi. Isa itong dakilang tagumpay. Naghiyawan ang iba mula sa Flying Dragon Sect. Masayang masaya silang lahat. Isa itong malaking tagumpay. Dakilang tagumpay. Sa sandaling ito, nag-teleport si Alvin at lumitaw sa harap ni Lady 7. Tumango siya sa kanya bago ngumiti, nakuha ko na ang kailangan ko kaya aalis muna ako. Medyo pala kaibigan si Alvin kay Lady 7 dahil hiniling sa kanya ni Wyatt na bantayan si Lady 7 kung kinakailangan. Hindi niya masyadong alam ang tungkol sa relasyon ni na Wyatt at Lady 7, ngunit dahil personal itong hiniling ni Wyatt, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Tumango si Lady 7. Sige. Aalis ka na ba sa King Battlefield? Bago pa makasagot si Alvin, si Roland, ang disipulo ng Green Dragon, ay lumitaw sa tabi ni Lady 7. May hindi magandang ekspresyon sa mukha niya habang sinasabi kay Alvin, Alvin, ipinagmalaki mo ba ang pagpatay mo sa 100 disipulo ng Tai Sect bago umalis sa King Battlefield? Kung babawiin mo ang sinabi mo, hindi mo lang ikakahiya ang sarili mo, kundi pati na rin ang sekta. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Roland pagkatapos niyang magsalita. Oo. Naghahanda na ako para umalis, sagot ni Alvin kay Lady 7, hindi pinansin si Roland. Pagkatapos, nag-teleport siya palayo, at naglaho sa paningin. Sabi ni Roland nang may maasim na ekspresyon sa mukha, Junior Sister 7, hindi ka dapat makipag-ugnayan sa isang taong bumabalik sa kanyang mga salita. Kung ganoon kadali niyang sirain ang kanyang mga pangako sa iba, sisirain din niya ang kanyang mga pangako sa iyo. Gusto naman ni Roland si Lady 7, kung tutuusin. Paano niya matitiis kung ganoon kabait si Lady 7 sa isang lalaking mas malakas sa kanya?
Nahirapan siyang tanggapin ito, ngunit ang tanging nagawa niya ay suruan ang kapwa niya lalaki. Si Lady Seven, na matagal nang hindi pinapansin si Roland, ay tumingin sa kanya at walang pakialam na sinabi, sinuway ang pangako niya. Hindi mo ba narinig kanina nang sinabi niyang kailangan ng 12 identity token? Hindi niya man lang gusto ang spatial rings o ang mga armas. Ano sa tingin mo ang silbi ng 12 identity token? Hindi na hinintay ni Lady Seven ang sagot ni Roland pagkatapos niyang magsalita at agad na umalis. Nag-isip sandali si Roland bago nanlaki ang kanyang mga mata ng mapasigaw, imposible. Talagang imposible. Ang ibang mga disipulo na nakarinig sa mga salita ni Lady Seven ay nagpakita rin ng gulat at kawalan ng paniniwala sa kanilang mga mukha. Ibig sabihin ba nito bago pa tayo makaharap ni Alvin, mayroon na siyang 88 identity token? Ibig sabihin nito ay napatay na niya ang 88 disipulo mula sa Tai sect bago pa niya tayo makilala. Kaya aalis na siya ngayon na nakapatay na siya ng 100 katao. Posible ba ito? 100 disipulo mula sa Tai sect, natatakot akong isipin pa lang ito. Kasabay nito, nang matuklasan ng elder na naka-duty sa pasukan ng King Battlefield sa Tai sect na mahigit 30 soul pearls ang nabasag, lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isa na namang grupo na may mahigit 30 katao ang namatay. Sa nakalipas na taon, halos 15 hari ng mga Diyos mula sa ating sekta ang namatay, tama ba? Tama iyan. Bagamat nakapatay na tayo ng ilang tao mula sa Flying Dragon sect, mas mataas ang bilang ng mga nasawi para sa mga hari ng mga Diyos sa ating panig. Sa tingin ko ay hindi hihigit sa 100 hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon sect ang namatay. Hindi. Kamakailan lamang, mahigit 20 hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon sect ang namatay. Dahil dito, ang bilang ng mga nasawi sa kanilang panig ay lumampas na sa 100. Ang Flying Dragon sect ay nananatiling nasa bingit ng pagkamatay ng mahigit 20 sa kanilang mga disipulo nang malaman nilang mahigit 30 disipulo ng Tai sect ang namatay. Dahil dito, marami ang nag-alala. Sa kanilang palagay, tiyak na magkakaroon ng mga nasawi sa kanilang panig kung isasaalang-alang na mahigit 30 katao ang namatay sa panig ng kalaban. Gayunpaman, natuklasan nila agad na walang sinuman mula sa Flying Dragon sect ang namatay matapos ang pagkamatay ng mga disipulo mula sa Tai sect. Dahil doon, bumuti ang kanilang kalooban. Sa kabuuan, ang pagkalugi ng Tai sect ay mas malaki kaysa sa Flying Dragon sect. Tanging ang mga kamag-anak ng mga nahulog na hari ng mga Diyos ang nahihirapang magsaya kahit gaano karaming tao mula sa Tai sect ang namatay. Patuloy pa rin silang nagdadalamati sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan na namatay sa King Battlefield. Sa panahong ito, halos 1 taon na mula nang magsimula ang digmaang imperial. Maraming hari ng mga Diyos ang nakamit na ang mga minimum na kinakailangan na itinakda ng Flying Dragon sect sa panahong ito kaya marami ang umalis sa King Battlefield. Marami sa kanila ang pinalad na nakaligtas sa King Battlefield. Karamihan sa mga hari ng mga Diyos ay aalis sa larangan ng digmaan ng hari ng grupo-grupo dahil lahat sila ay grupo-grupo. Gayunpaman, hindi tulad ng iba, ngayon, may isang taong lumabas sa larangan ng digmaan ng hari ng mag-isa. Tingnan mo. May lalabas. Sa oras na ito, si Alvin, nakakaalis lang sa King Battlefield, ay naisip sa sarili, ngayong nakalabas na ako, susubukan kong makalusot at maging isang Lord of Gods. Pagkatapos noon, papasok ako sa Lord Battlefield. Masyadong kaunti ang mga war points mula sa King Battlefield. Hindi ko makukuha ang mga bagay na kailangan ko mula sa Peace City sa pamamagitan ng pagpatay sa mga King of Gods. Nang tumangala si Alvin, nakita niya ang ilang mga taong nakatingin sa kanya. Napansin niya na ang lugar sa paligid ng pasukan ng King Battlefield ay hindi nakasingsigla gaya ng dati. Bukod sa mga elder na naka-duty, kakaunti na lamang ang mga hari ng mga Diyos sa paligid. Si Alvin yan. Mag-isa siyang pumasok sa King Battlefield, di ba? Hindi ko inaasahan na makakaligtas siya. Napakalakas niya talaga. Hanggat hindi niya nakakaharap ang grupo ng 100 disipulo mula sa Tai sect, hindi mahirap para sa kanya na mabuhay.
Bukod pa rito, napakalaki ng hari ng larangan ng digmaan kaya napakaliit ng posibilidad na makaharap niya ang grupo na may 100 katao. Totoo iyan. Iniisip ko kung ano ang nakuha ni Alvin sa King Battlefield. Mas gusto kong malaman kung ilang tao ang pinatay niya. Hindi ba't sinabi niyang hindi siya aalis sa King Battlefield hanggat hindi niya napapapatay ang 100 katao mula sa Taisek? Kung hindi niya iyon i-aanunsyo, madali para sa kanya na pumatay ng 100 katao mula sa Taisek. Gayunpaman, inalerto niya sila sa pamamagitan ng kanyang anunsyo. Sa lahat ng pag-iingat na ginawa ng Taisek, magiging mahirap para sa kanya na pumatay ng napakaraming tao. Ang ilang hari ng mga Diyos na nasa malapit ay nagsimulang mag-usap-usap sa isa't isa. Bagamat hindi nakibahagi sa talakayan ang mga matatandang nakatalaga, sumang-ayon sila sa mga salita ng mga disipulo. Kung tungkol naman kay Alvin, hindi niya pinansin ang mga hindi pamilyar na tao sa kanyang paligid at agad na umalis patungong Peace City, na pinamamahalaan ng ilang matataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Ang Peace City lamang ang lugar kung saan niya maaaring ipagpalit ang mga nakuha niyang identity token para sa mga war points. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-alis ni Alvin sa King Battlefield. Nang marinig ng mga tao na pupunta siya sa Peace City, marami sa kanila ang nagtakbuhan din papunta sa Peace City. Lumabas si Alvin mula sa King Battlefield. Pupunta siya sa Peace City. Siguro pupunta siya roon para palitan ang mga nakuha niyang identity token ng mga war points. Tutal, ituturing lang tayong nakamit ang mga minimum na kinakailangan pagkatapos nating palitan ang mga identity token. Hoy, sa tingin mo ba ay natugunan lang ni Alvin ang mga minimum na kinakailangan, o sa tingin mo ba ay mas marami siyang napatay na mga disipulo mula sa Taisek kaysa sa kinakailangan? Sino ang nakakaalam? Sa tingin mo ba posible na pinatay niya ang 100 disipulo mula sa Taisek? Imposible. Sa palagay ko ay hindi. Samantala, nakatanggap si Alvin ng voice transmission mula kay Nixon pagdating niya sa Peace City. Little Alvin, labas ka na. Natawa si Alvin sa sarili habang sumasagot, kapatid na Nixon, napakaalam mo talaga. Si Nixon, na nasa Flying Dragon City, ay pumunta sa Peace City upang hanapin si Alvin sa sandaling makatanggap siya ng balita tungkol sa pag-alis ni Alvin sa King Battlefield. Kumusta? Sinasabi ng lahat na imposibleng pumatay ka ng 100 katao mula sa Taisek gaya ng sinabi mong gagawin mo. 3,852. Nang marinig ang mga salita ni Nixon, nakangiting nagtanong si Alvin, ano sa palagay mo, kapatid na Nixon? Tumawa si Nixon. Natural lang na may tiwala ako sa iyo. Kahit hindi pa tayo matagal magkakilala, alam kong hindi mo babawiin ang mga sinabi mo. Dahil umalis ka sa King Battlefield wala pang 1 taon pagkatapos mong pumasok dito, malamang natapos mo na ang sinabi mong gagawin mo, tama ba? Kapatid na Nixon, sigurado kang malalaman mo kung pupunta ka sa Peace City, sabi ni Alvin sa halip na direktang sagutin ang tanong ni Nixon. Nagtungo si Alvin sa Warpoint Hall, na matatagpuan sa puso ng Peace City. Ang Warpoint Hall ay kung saan maaaring ipagpalit ng mga miyembro ng Flying Dragon Sect at ng Tai Sect ang mga nakuha nilang identity token para sa mga Warpoints. Nang matanggap ni Nixon ang mensahe ni Alvin, umiling siya at nakangiting sinabi, pinipilit akong hulaan ng batang iyon. Kalimutan mo na yan. Pupunta ako sa Peace City para makisali sa kasiyahan. Kasabay nito, lumipad si Nixon patungo sa Peace City. Lungsod ng kapayapaan. Parami ng parami ang mga tao, mula sa Flying Dragon Sect at Tai Sect, na nagmadaling pumunta sa Peace City. Lahat sila ay gustong sumali sa katuwaan habang ipinagpapalit ni Alvin ang kanyang mga identity token para sa mga war points. Sa oras na ito, maraming tao mula sa Flying Dragon Sect at sa Tai Sect ang sumunod kay Alvin mula sa likuran habang papunta siya sa Warpoint Hall. Hindi nakakagulat, hindi pinalampas ng mga mula sa Tai Sect ang pagkakataong kutsain siya at patinan ng mga miyembro ng Flying Dragon Sect. Isang disipulo mula sa Tai Sect ang tumingin sa isang grupo ng mga miyembro ng Flying Dragon Sect at sinabing may pang-uuyam, pinapayuhan ko ang mga mula sa Flying Dragon Sect na huwag sumunod kay Alvin papunta sa Warpoint Hall.
Kung hindi, mapapahiya ka lang kapag nabunyag na ang katotohanan. Tama. Hindi ako papasok sa bulwagan kung galing ako sa Flying Dragon Sect. May pangungutya na sinabi ng isa pang disipulo mula sa Tayi Sect, nagyabang si Alvin sa harap ng Elder Yeshua at mga disipulo ng ating Tayi Sect na aalis lang siya sa King Battlefield pagkatapos niyang mapatay ang 100 sa ating mga disipulo. Hindi pa nga siya nakakarating sa King Battlefield ng ilang taon pero lumabas na siya. Sa tingin mo ba talaga ay nagawa niyang pumatay ng 100 disipulo mula sa Tayi Sect? Alam mo na hanggang ngayon, mga 150 hari ng mga Diyos mula sa Tayi Sect ang namatay. Kung talagang napatay ni Alvin ang 100 disipulo mula sa ating sekta, ipinapakita lang nito na walang silbi ang iba pang hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon Sect. Natural lang, sa palagay ko ay walang silbi ang iba pang hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon Sect. Karamihan sa mga miyembro ng Flying Dragon Sect ay nakasimangot lamang. Iilan lamang na madaling magalit ang nagsimulang makipagtalo sa mga mula sa Tayi Sect. Sa oras na ito, kakapasok lang ni Alvin sa Warpoint Hall. Pagpasok pa lang niya sa bulwagan, nakarinig siya ng ilang boses mula sa labas ng bulwagan. Nakatatanda Yeshua. Pagbati, Elder Yeshua. Elder Yeshua, nandito ka rin. Kasunod nito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may ordinaryong anyo at pangangatawan ang pumasok sa Warpoint Hall. Nang makita niya si Alvin, mabilis siyang hamarang sa daanan ni Alvin. Huminto si Alvin sa paglalakad at tumingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang, si Elder Yeshua mula sa Tayi Sect. Walang tonong tanong niya, manggugulo ka ba sa Peace City? Naghahanap ka ba ng away sa pamamagitan ng pagharang sa aking daanan kung papalitan ko ng war points? Ramdam ni Yeshua ang mga titig ng mga makapangyarihang tao na nagbabantay sa Peace City at labis siyang na-pressure kaya dali-dali siyang tumabi para magbigay daan kay Alvin. Nang madaanan siya ni Alvin, hindi niya maiwasang mapamura. Pagkatapos, sinundan niya si Alvin na may nanunuyang ngiti sa kanyang mukha. Tumawa si Yeshua habang sinasabi, Alvin, natatandaan mo ba ang sinabi mo sa akin sa Divine Pill Pavilion 10 buwan na ang nakalipas? Ipapaalala ko sa iyo. Sinabi mong hindi ka aalis sa King Battlefield hanggat hindi mo napapapatay ang 100 sa mga King of Gods ng ating Tayi Sect. Sana ay tinupad mo ang iyong mga salita. Kung hindi, makikilala kang sinungaling. Mapapahiya ang Flying Dragon Sect kapag nalaman nilang ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon ay sinungaling. Walang sinabi ang mga miyembro ng Flying Dragon Sect sa Warpoint Hall nang marinig ang mga salita ni Yeshua. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha nang tumingin sila kay Alvin. Hindi rin nila inakala na posible para kay Alvin na pumatay ng 100 hari ng mga Diyos mula sa Tayi Sect sa loob ng wala pang isang taon. Matapos gawin ni Alvin ang kanyang mayabang na deklarasyon, ang mga hari ng Diyos ng Tayi Sect ay bumuo ng malalaki at maliliit na grupo bago sila pumasok sa King Battlefield. Kalaunan, bumuo pa sila ng mga grupo na may 100 disipulo. Dahil dito, mas magiging mahirap para kay Alvin na pumatay ng napakaraming tao. Sa pagkakataong ito, biglang tumigil si Alvin sa kanyang paglalakad. Bahagya siyang lumingon at tumingin kay Yeshua bago ngumiti ng malapad at sinabing, kung malaman ng mga matatanda at kamag-anak ng 100 hari ng mga Diyos na aking pinatay na ikaw ang dahilan ng kanilang pagkamatay, ano kaya ang mararamdaman nila? Hindi na hinintay ang sagot ni Yeshua, naglakad na si Alvin papunta sa isa sa mga counter. Hindi na sinundan ni Yeshua si Alvin. Nawala na ang mapangutyang ekspresyon sa kanyang mukha. Umiling siya dahil sa hindi makapaniwala habang bumubulong sa sarili, imposible. Talagang imposible. Sa sandaling ito. Pagbati, Elder Dorian. Nakatatanda Dorian. Matapos umalangaw-ngaw sa ere ang mga boses ng mga taong magalang na bumabati kay Nixon, pumasok si Nixon sa Warpoint Hall. Nang makita niya si Yeshua, pangungutya niyang sinabi, iniisip ko kung paano ka haharapin ng Tayi Sect kapag nalaman nilang hindi direktang ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng 100 disipulo. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Nixon patungo kay Alvin. Sa oras na ito, sa harap ng lahat, inilabas na ni Alvin ang mga identity token na nakuha niya mula sa mga disipulo ng Tayi Sect na pinatay niya.
May eksaktong 100 identity token, sabi ng matandang lalaki sa likod ng counter matapos niyang bilangin ang mga identity token, sa 100 identity token mula sa mga disipulo ng Taiji sect, 21 ang mula sa mga Advanced King of Gods. 34 ang mula sa mga Intermediate King of Gods. 45 ang mula sa mga Rudimentary King of Gods. Maaari kang makipagpalitan ng 740 war points gamit ang mga identity token na ito. Agad na natahimik ang Warpoint Hall. Si Nixon, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Alvin, ang unang bumasag sa katahimikan. Ngumisi siya habang tinaas ang thumbs up kay Alvin at sinabing, "Little Alvin, ang galing mo." Kasunod nito, isang kaguluhan ang sumiklab sa Warpoint Hall. Sus Mariosep. Talagang nagawa ito ni Alvin. Nag-iisa lang siya sa King Battlefield, at nagawa niyang pumatay ng 100 disipulo ng Taiji sect sa loob ng wala pang isang taon. Nang umalis si Alvin sa King Battlefield, may humigit kumulang 150 hari ng mga Diyos mula sa Taiji sect na namatay. Hindi ko akalain na 100 sa kanila ang napatay ni Alvin. Masyado siyang malakas, di ba? Nakakatakot talaga ito. Kung tungkol naman sa mga miyembro ng Taiji sect na orihinal na mayabang, lahat sila ay nagpakita ng maasim na ekspresyon sa kanilang mga mukha sa sandaling ito. Ang taong may pinakapangit na ekspresyon sa mukha ay walang iba kundi si Yeshua, isang inner elder ng Taiji sect. Namutla ang kanyang mukha nang maisip niya kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng lahat na siya ang sanhi ng pagkamatay ng 100 disipulo. Ang mga patay ay may mga Panginoon, kamag-anak, at kaibigan sa Taiji sect. Hindi mahirap isipin kung paano magdurusa si Yeshua kapag nalaman ng mga taong iyon ang nangyari. Bukod pa rito, isa lamang siyang mababang loob na elder ng Taiji sect. Maraming tao ang hindi niya kayang saktan ang damdamin. Sa oras na ito, paano nananatiling tahimik ang mga miyembro ng Flying Dragon sect na kinutya ng mga miyembro ng Taiji sect? Agad nilang sinamantala ang pagkakataon at sinimulang kutsain ang mga miyembro ng Taiji sect. Hoy, hindi ba't napaka-arrogant ng mga miyembro ng Taiji sect kanina? Bakit ang tahimik nila ngayon? Hindi ba't kinutya mo si Alvin kanina? Wala ka nang masasabi ngayon. Napakalakas talaga ni Elder Yeshua ng sekta ninyo. Sa ilang salita lang, nagawa niyang maging sanhi ng pagkamatay ng 100 disipulo. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng lahat ng miyembro ng Taiji sect kapag nalaman nila ito. Yumuko na lamang ang mga miyembro ng Taiji sect at nanatiling tahimik. Di nagtagal, isa-isa silang umalis sa Warpoint Hall dahil sa kahihiyan. Tulad ng iba, gusto rin ni Yeshua na umalis sa Warpoint Hall para makatakas sa kahihiyan. Gayunpaman, nang paalis na sana siya, may narinig siyang boses mula sa likuran niya. Elder Yeshua, sana ay maging maayos ang lahat para sa iyo, sabi ni Alvin. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang mamula ang mukha ni Yeshua sa galit. Nagngingit siya at tinitigan si Alvin bago niya sinabi, "Ako, si Yeshua, ay papasok agad sa Lord Battlefield. Lalabanan ko ang mga Lords of Gods mula sa Flying Dragon sect hanggang kamatayan. Para sa aking sekta, lalaban ako hanggang sa ako'y mamatay." Sa sandaling ito, alam ni Yeshua na ito na lamang ang tanging pagpipilian na magagamit niya. Batay sa bilang ng mga taong kanyang nasaktan, mamamatay siya sa sandaling umalis siya sa Imperial War Realm. Hindi lang iyon, pati na rin ang kanyang mga kamag-anak at disipulo ay masasangkot. Ang tanging magagawa niya ngayon para protektahan sila ay ang pumasok sa Lord Battlefield at ialay ang kanyang buhay sa sekta. 3,853. Si Alvin, isang inner disciple ng Flying Dragon sect, ay nakapatay ng 100 King of Gods mula sa Taiji sect sa King Battlefield sa loob ng wala pang isang taon noong digmaang imperial. Nang kumalat ang balita tungkol sa kung paano niya ipinagpalit ang mga nakuha niyang identity token para sa mga warpoint sa Warpoint Hall, nayanig ang Flying Dragon sect at ang Taiji sect. Tuwang-tuwa ang Flying Dragon sect habang malungkot naman ang Taiji sect. Ang mga matataas na opisyal na may kaugnayan sa mga hari ng mga Diyos na pinatay ni Alvin ay nagalit kay Yeshua matapos nilang malaman na ikinagalit ni Yeshua si Alvin, at dahil dito, nanumpa si Alvin na papatayin ang 100 disipulo ng Taiji sect.
Gayunpaman, dahil hindi nag-aksaya ng oras si Yeshua sa pagpasok sa Lord Battlefield sa Taiyih City pagkatapos umalis sa Peace City, wala silang magagawa sa kanya. Matapos palitan ni Alvin ang mga identity token at maitala ang kanyang mga pinatay, ang mga identity token ng mga disipulo mula sa Taiyih sect ay ibinigay sa kataas-taasang elder na nagbabantay sa Taiyih City ng elder na naka-duty sa Warpoint Hall. Yuer. Ang matandang lalaki, na mukhang mabait at mabait noong una, ay napasigaw nang makita ang tanda ng pagkakakilanlan ng kanyang apo sa 100 tanda ng pagkakakilanlan. Nahirapan siyang tanggapin na ang kanyang minamahal na apo ay namatay sa larangan ng digmaan ng hari. Pagkatapos umalis ng matanda mula sa Warpoint Hall ng Peace City, nagpadala ng mensahe ang matanda at nilisan ang Taiyih City. Nakatatanda kong kapatid, sabihin mo kay Hugh Riley na umalis sa King Battlefield. Walang saysay na manatili pa siya roon. Nakaalis na si Alvin. Mas makabubuti kung lalabas siya at hamanin si Alvin sa isang tunggalian na may bahid ng buhay o kamatayan. Kung tatanggi si Alvin o kung hindi kumpiyansa si Hugh Riley, subukan nating makipagkasundo sa Flying Dragon Sect na ipagbawal sina Alvin at Hugh Riley sa King Battlefield. Bagamat kinasusuklaman ng matanda si Alvin, alam niyang imposibleng makapaghiganti siya kay Alvin ngayon. Mahirap din para sa kanya na patayin si Alvin sa labas ng Imperial Realm nang hindi nahuhuli. Bagamat mahal ng matanda ang kanyang apo, mahalagang protektahan din ang interes ng Taiyih sect. Tutal, inalagaan siya ng sekta, at binantayan din niya ang sekta sa loob ng maraming taon. Ang mga batang disipulo ang magiging haligi ng sekta kaya kailangan niyang isaalang-alang ang kanilang kapakanan ngayon. Kung patuloy na papatayin ni Alvin ang kanilang mga disipulo, mabilis na bababa ang sekta maliban kung makakapag-recruit sila ng mas mahuhusay na disipulo. Sa lahat ng mga kadahilanang ito, hindi natalo ng galit at kalungkutan ang matanda. Nagagawa pa rin niyang mag-isip ng malinaw. Maya-maya pa ay nakatanggap ng tugon ang matanda. Magpulong tayo para pag-usapan ang bagay na ito. Hindi nagtagal at isang pulong ang ginanap para sa iba't ibang matataas na opisyal sa Taiyih sect. Ang bulwagan ng pagpupulong ay puno ng mga Panginoon ng mga Diyos sa sandaling ito. Kabilang sa kanila, mayroong mga matataas na Panginoon ng mga Diyos. Hindi na kailangang sabihin, naroon din ang pinuno ng sekta ng Taiyih. Matapos ipahayag ng kataas-taasang nakatatanda, ang matandang lalaki na namatayan ng apo, ang kanyang mungkahi, maraming tao ang sumang-ayon sa kanyang mungkahi. Walang duda na sina Alvin at Hugh Riley ay isang panig lamang ang nangibabaw sa King Battlefield. Pareho silang patuloy na makakaapekto ng negatibo sa mga disipulo mula sa parehong sekta kung papayagan silang pumasok sa King Battlefield. Sumasang-ayon ako na dapat tayong makipagkasundo sa Flying Dragon Sect na ipagbawal sina Alvin at Hugh Riley sa King Battlefield. Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Sa grupo ng mga matataas na opisyal na naruroon sa bulwagan ng pagpupulong, marami sa kanila ang may mga inapo at disipulo na pinatay ni Alvin sa larangan ng digmaan ng hari. Marami rin ang may mga inapo at disipulo na buhay pa sa larangan ng digmaan ng hari. Dahil dito, marami sa kanila ang lubos na sumang-ayon na ipagbawal si Alvin sa larangan ng digmaan ng hari. Di nagtagal, napunta ang usapan kay Alvin. Paano naging ganito kalakas si Alvin? Ang hirap talagang paniwalaan. Siguro itinatago niya ang lakas niya. Hindi ba halata naman yun? Napakatuso. Akala ko noon ay napakalakas niya. Sino ang mag-aakala na itinatago pa rin niya ang kanyang lakas? Paalisin mo si Hugh Riley sa King Battlefield. Marahil, maaari tayong humingi ng tulong sa kanyang kakambal na si Larissa Riley. Tutal, mahahalata naman niya kung nasa panganib ito. Sa huli, ang pulong ay tumagal lamang ng wala pang kalahating oras. Pagkatapos ng pagpupulong, 3 tao na lamang ang natira sa malaking bulwagan. Naroon ang pinuno ng sekta ng Taiyih. Si EJ, isang kataas-taasang nakatatanda ng sekta ng Taiyih. At isang matandang lalaking parang pantas na may mapula-pulang kutis. Si EJ, na ang apo ay namatay, ay kabilang sa mga tutol sa digmaang imperial noon.
Sa kanyang palagay, hindi na kailangang ideklara ang digmaang imperial dahil naniniwala siyang ang disipulo ng kanyang nakatatandang kapatid na si Hugh Riley, ay magiging emperador ng mga Diyos sa malaot madali. Nagbago lamang ang kanyang opinyon tungkol sa digmaang imperial nang malaman niya kalaunan sa pamamagitan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Hugh Riley ay malapit nang umalis sa Taoist sect. Bukod dito, naroon din ang biglaang paglitaw ng mahiwagang si Alvin sa Flying Dragon sect. Tiningnan ng pinuno ng sekta ng Tai ang matandang lalaking parang pantas na may mapula-pulang kutis at magalang na sinabi, "Senior Lolo, kailangan kitang abalahin para mapaalis si Hugh Riley sa larangan ng digmaan ng hari." Tumango ang matanda bago siya umalis ng bulwagan sa isang iglap. Pagkatapos, bumantong hininga si EJ, "Hindi ko maintindihan kung bakit pumayag ang nakatatandang kapatid ko na umalis si Hugh Riley sa sekta. Kahit hindi mabigyan ng sekta natin si Hugh Riley ng mga kinakailangang kagamitan, wala naman tayong dapat ipagmadali, di ba? Junior Lolo, kung ako ang nasa sitwasyon ni Senior Lolo, sa tingin ko ay gagawin ko rin ang desisyon na katulad niya." Umiling ang sect leader ng Tai sect at sinabing, "Hindi dapat matali si Hugh Riley sa ating sekta. Dahil sa kanyang talento, sandali na lang bago siya maging Emperor of Gods. Gayunpaman, kung patuloy siyang mananatili sa ating sekta pagkatapos maging Emperor of Gods, mas lalo lamang siyang mahihirapan na makaligtas sa heavenly tribulations dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan sa ating sekta. Bukod dito, sa tingin ko ay mas mataas ang inaasahan ni Senior Lolo kay Hugh Riley. Sa tingin ko ay inaasahan niya na si Hugh Riley ay magiging isang Supreme God." Nanlaki ang mga mata ni EJ sa gulat. Isang kataas-taasang Diyos. Posible ba iyon? Sa ari-arian ng sektang Tai. Sa isang liblib at magandang lambak na nababalot ng hamog na nilikha ng mga Formosayon sa buong taon. Bawal ang lugar na ito para sa karamihan ng mga miyembro ng Tai sect. Swoosh! Sa sandaling ito, ang malasage na matandang lalaki na may mapula-pulang kutis ay madaling lumipad papunta sa lambak. Walang pumihil sa kanya. Huminto siya at lumipad sa kalangitan habang nakatingin sa isang kubo na gawa sa kahoy na nakatayo sa lambak. Sa sandaling ito, isang batang babae, na mukhang nasa edad 16 o 17, ang nakaupo sa labas ng kubong kahoy sa harap ng isang mesang bato. Hawak niya ang isang umuusok na tasa ng tubig gamit ang kanyang dalawang kamay, at isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang dalawang maliliit na hayop na tumatakbo. Mukha siyang napakahina na parang kayang tanggayan siya ng isang bugzo ng hangin. Swoosh! Sa wakas ay lumapag ang matandang lalaki at tumingin sa dalaga ng may malumanay na tingin. Nagliwanag ang magagandang mata ng dalaga nang makita niya ang matanda. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, "Guro!" Nang makita ng matandang lalaki na nahihirapan siyang tumayo, dahan-dahan niya itong itinulak pabalik sa upo ang bato bago sinabi, "Yeshua, nasabi ko na hindi mo na kailangang maging formal dahil mahina ka." Pagkatapos umupo sa tapat ng dalaga, nagpatuloy ang matandang lalaki sa pagsabi, "Nakakabagot ba rito?" Umiling ang dalaga. "Hindi. Guro, ipinanganak akong may mga patay na ugat kaya hindi ako makapag-cultivate. Nakakamangha na nabubuhay pa ako hanggang ngayon. Bakit ako magsasawa kung pakiramdam ko ay maswerte pa akong buhay?" Bumantong hininga ang matanda. Mayroong isang supreme grade divine pill na kayang bumuhay muli ng iyong mga patay na baging at magbukas ng landas ng paglilinang para sa iyo. Natatakot ako na hindi ko makukuha ang pildong iyon. Gayunpaman, iba ito para sa iyong kapatid. May pagkakataon siyang makuha ang Pildores para sa iyo. Umiling ang dalaga habang sinasabing, "Guro, hindi ko pa naisip na buhayin muli ang aking mga patay na ugat o magkultiba. Kung maaari, mas gugustuhin ko pang matuto ang kapatid ko kung paano mag-relax kaysa magkultiba ng walang pagod. Alam kong kaya lang siya nagsusumikap ng husto dahil sa akin." May bahid ng kalungkutan na sumilay sa kanyang mga mata habang patuloy niyang sinasabi, "Alam kong nag-aalala ka na ang pagkamatay ko ay makakaapekto sa pagkultiba at kinabukasan ng kapatid ko." Agad na naging malungkot ang ekspresyon ng matandang lalaki. "Huwag mo nang banggitin pa ang bagay na ito.
Gayunpaman, nang makita niya ang mahiyain na ekspresyon sa mukha ng dalaga, lumambot ang kanyang boses nang sabihin niya, Yeshua, naparito ako para humingi ng tulong sa iyo sa pagkakataong ito. Kailangan mo akong tulungan na tawagin ang iyong kapatid kaya kailangan kitang patulugin. Bago pa makasagot ang dalaga, natamba na siya ng matanda at dinala sa kwarto bago inihiga sa kama. Kasunod nito, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang guhit ng liwanag ang lumabas at pumasok sa puso ng dalaga, dahilan para bahagyang manginig ito. Pagkatapos noon, lumabas siya ng kabong kahoy at tumayo sa labas, nakatingin sa pasukan ng Imperial War Realm. Nakatayo siya habang nakapatong ang mga kamay sa likod na parang may hinihintay siya. Kasabay nito, sa larangan ng digmaan ng hari, isang gwapong binata na may malamig na ekspresyon ang biglang tumigil sa paggalaw. Naging malungkot ang ekspresyon niya habang nakahawak sa kanyang dibdib sa sakit. Yeshua. Kasunod nito, lumipad siya palayo sa bilis ng kidlat. Hindi ba't si Senior Brother Hugh Riley iyan? Hindi ko alam na pumasok siya sa King Battlefield. Akala ko nakaalis na siya sa ating Taisek. Si Senior Brother Hugh Riley talaga yan. Mukhang masama ang ekspresyon ng mukha niya. Maraming tao sa labasan ng King Battlefield ang tumingin sa binata nang may pagtataka nang makita nilang nagmamadali ito. Lahat sila ay nagtaka kung ano o sino ang maaaring magpabalisa sa pinakanatatanging prodigy sa Taisek. 3,854. Hindi sapat ang 740 war points para kay Alvin. Nagawa niya lamang itong ipagpalit sa ilang sangkap na kailangan niya para mapino ang mga divine pills. Kailangan ko ng humigit kumulang 20,000 war points para makuha ang lahat ng kailangan ko mula sa Peace City. Hindi ako makakakuha ng ganito karaming war points sa King Battlefield. Mas makabubuti kung itoon ko ang pansin ko sa pagtagumpayan at pagiging isang Lord of Gods para makapasok ako sa Lord Battlefield at makakuha ng mas maraming war points. Sa larangan ng labanan ng mga hari, ang pagpatay sa isang magaling na hari ng mga Diyos ay magbibigay lamang ng 25 puntos ng digmaan. Sa kabilang banda, ang pagpatay sa isang simpleng Panginoon ng mga Diyos at isang intermediate na Panginoon ng mga Diyos ay magbibigay ng 200 puntos ng digmaan at 2,000 puntos ng digmaan ayon sa pagkakabanggit. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Naisip ni Alvin, na napapaligiran ng maraming disipulo ng Flying Dragon Sect. Sa wakas ay nakapagdesisyon na siyang umalis sa Imperial War Realm at bumalik sa lupain ng Flying Dragon Sect. Samantala, ang mga miyembro ng Flying Dragon Sect ay napuno ng papuri para kay Alvin matapos malaman na napatay niya ang 100 hari ng mga Diyos mula sa Tai Sect sa King Battlefield. Ipinagmamalaki nila si Alvin sa pagdadala ng kaluwalhatian sa sekta. Bukod doon, ang moral ng mga hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon Sect ay pinalakas din ni Alvin. Pagkabalik ni Alvin sa lupain ng Flying Dragon Sect, ang boses ni Enchong, ang pinuno ng sect ng Flying Dragon Sect, ay umalangaw-ngaw sa buong lupain. Nagbigay ang Tai Sect ng gantimpalang 300,000 contribution points kapalit ng buhay ni Alvin. Gayunpaman, pinatay ni Alvin ang 100 disipulo ng Tai Sect. Dahil dito, bibigyan ng Flying Dragon Sect si Alvin ng 300,000 contribution points. Malinaw na naramdaman na ni Enchong ang pagbabalik ni Alvin sa lupain ng Flying Dragon Sect bago pa man niya ito ginawa sa tamang oras. Dahil hindi makontak si Alvin sa King Battlefield, maaari na lamang niyang hintayin ang pagbabalik ni Alvin bago niya ito ipahayag. Habang papunta si Alvin sa halos walang laman na cultivation ground ng mga inner disciples, may ilang tao na lumabas mula sa Internal Affairs Pavilion para batiin siya. Binabati kita, Alvin. Tumango si Alvin nang nakangiti sa isa sa mga elder bago nagtanong, Elder, paano ko makukuha ang 300,000 contribution points? Gusto mo na silang angkinan ngayon? Tanong ng matanda. Tumango si Alvin. Kasunod nito, nagpadala ng mensahe ang matanda. Matapos makatanggap ng tugon, sinabi niya, Alvin, ipinadala ng pinuno ng sekta si Vice Pinuno ng sekta na si Brown upang personal na ilipat ang mga contribution points sa iyo. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Ang pangalawang pinuno ng sekta na si Brown na binanggit ng matanda ay dapat si Maynard Brown.
Si Maynard din ang biyenan ng pangalawang disipulo ni Tyson Kane. Kung iisipin ko nga, hindi ko pa nakikilala si Vice Sect Leader Brown. Nang unang dumating si Alvin sa Flying Dragon Sect, binalaan na siya ni Wyatt na maaaring targetin siya ni Maynard dahil sa alitan nila ni Tyson Kane. Sus Mariosep. Ang tunog ng sipol ng hangin sa hangin ay nagpabalik sa katinoan ni Alvin. Tumangala siya at nakita ang isang marangal na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa harap niya. Pagbati, pangalawang pinuno ng sekta Brown. Pangalawang pinuno ng sekta na si Brown. Tumango si Maynard bilang tugon sa pagbati ng mga matatanda. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang mga mata kay Alvin. Hindi tulad ni Alvin, hindi ito ang unang beses na nakita niya si Alvin. Tutal, noong Latent Dragon Grand Contest, nagtago siya sa gitna ng karamihan upang takutin si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Maya-maya, pinilit ni Maynard na ngumiti. Ikaw si Alvin. Bahagyang tumango si Alvin bilang tugon. Pangalawang pinuno ng sekta Brown. Nalito at nagulat ang mga matatanda nang makita nila ang malamig na pagtanggap ni Alvin kay Maynard. Kung tutuusin, si Alvin ay palaging palakaibigan sa kanila. Ako ang bahala sa iyo, pangalawang pinuno ng sekta Brown, walang ekspresyong sabi ni Alvin habang inaabot ang kanyang identity token kay Maynard para makapaglipat si Maynard ng 300,000 contribution points sa kanya. Sigurado ang matatanda na hindi magugustuhan ni Maynard ang ugali ni Alvin. Laking gulat nila nang nanatiling hindi naapektuhan si Maynard habang tahimik niyang inililipat ang mga contribution points kay Alvin. Aalis na ako ngayong natapos ko na ang aking gawain. Palam, sabi ni Maynard habang ibinabalik ang identity token ni Alvin kay Alvin. Alam niyang hindi na magkakasundo ang kanilang relasyon. Gayunpaman, wala siyang balak na ayusin ang relasyon nila ni Alvin. Tutal, sigurado siyang si Renjin, ang pinuno ng angkan ng Langston, ay dapat na nagsabi kay Alvin na siya ang nagpadala ng isang tao para patayin si Renjin. Nang tumalikod si Maynard, agad na kumislap ang kanyang handgaring pumatay habang naisip niya, kailangan ko siyang patayin sa lalong madaling panahon. Kapantay na niya ngayon si Hugh Riley ng Tai Sect. Malamang na ang kanyang lakas ay maihahambing na sa isang simpleng Panginoon ng mga Diyos ngayon. Kung hindi niya magagawang duminahin ang King Battlefield sa ganitong kalakas na paraan at pumatay ng 100 hari ng mga Diyos mula sa Tai Sect sa loob ng wala pang 1 taon. Kung hindi ko siya agad mapapaalis, ang aking anak na babae, manugang na si Tyson Kane, at ako ay malalagay sa panganib. Hindi bumalik si Maynard sa kanyang lupang sinasaka pagkatapos niyang umalis. Sa halip, hinanap niya si Tyson Kane. Pagkaalis ni Maynard, mausisa na tiningnan ng mga elder si Alvin. Sa wakas ay nagtanong ang isa sa kanila, Alvin, mayroon ka bang mga alitan kay Vice Sect Leader Brown? Sumagot si Alvin ng nakangiti, bago ako sumali sa Flying Dragon Sect, sinubukan akong atakihin ni Elder Tyson Kane habang ako ay nasa Langston Clan. Noong panahong iyon, mamamatay na sana ako kung hindi dahil sa guarding formation ng Langston Clan. Gaya ng alam ninyong lahat, ang pangalawang disipulo ni Tyson Kane ay ang manugang ni Vice Sect Leader Brown. Kasunod nito, hindi na hinintay ni Alvin ang sagot ng iba bago siya pumasok sa Internal Affairs Pavilion. Bumantong hininga ang isa sa mga elder. Lalong lalakas ng lalakas si Alvin. Kung hindi susubukan ni Tyson Kane na magbago sa lalong madaling panahon, mapapahamak siya sa huli. Batay sa kanyang saloobin kay Vice Sect Leader Brown at sa kanyang ekspresyon nang banggitin niya si Elder Kane, sa palagay ko ay hindi madaling mareresolba ang kanilang alitan. Sa tingin ko, ilang taon na lang ang kailangan ni Alvin bago siya lumakas ng sapat para patayin si Elder Kane. Sa katunayan, hindi na niya kailangang maghintay ng ilang taon para kumilos. Hindi mo ba narinig na sinusubukan siyang rekrutin ng mga matataas na ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion? Kapag sumali na siya sa isa sa mga sekta, madali na niyang makakaharap si Tyson Kane. Matapos maglibot-libot sa Internal Affairs Pavilion, bumili si Alvin ng ilang mga bagay na kailangan niya bago siya tuluyang bumalik sa kanyang cultivation ground. Agad siyang pumasok sa closed-door cultivation at hindi nagpino ng kahit anong divine pills para makatulong sa kanyang cultivation.
Marami pa rin siyang natitirang divine pills mula noon, kung tutuusin. Kasabay nito, sa wakas ay nagkita sina Maynard at Tyson Kane. Hindi na tayo makapaghintay pa. Kailangan nating patayin si Alvin sa lalong madaling panahon, seryosong sabi ni Maynard. Naging isang advanced King of Gods siya sa loob lamang ng maikling panahon. Ang kanyang lakas ay maihahambing din sa isang simpleng Lord of Gods. Nabalitaan mo ba ang nangyari sa King Battlefield? Tumango si Tyson Kane. Napakadilim ng kanyang ekspresyon sa sandaling ito. Oo, narinig ko na iyon. Sumasang-ayon ako na hindi na tayo maaaring maghintay pa. Kung makakalusot siya at magiging isang simpleng Panginoon ng mga Diyos, hindi na natin siya mapapatay. Nagtanong si Maynard, hindi ba't sinabi mong nakaisip ka ng ilang paraan para patayin si Alvin? Panahon na para kumilos ngayong nakaalis na siya sa Imperial War Realm. Aayusin ko ang plano sa loob ng 1 o 2 araw, sagot ni Tyson Kane. Malungkot na sabi ni Maynard, kailangan mong maging mabilis. Wala tayong oras na dapat sayangin. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi siya namamatay. Ngumiti si Tyson Kane ng may pag-aalinlangan. Ganito rin ako. Huwag kang mag-alala, pangalawang pinuno ng Sekta Brown. Ipapatulong ko sa akin ang 2 nakatatanda ng puting dragon mula sa pangkat ng 10,000 Diablo. Hindi na ikaw ang may kasalanan nito. Tumango si Maynard bago sinabing, kung maaari, sabay niyo siyang atakihin. May kung ano kay Alvin na nagpapailang sa akin, pero alam ko naman kung ano ang eksaktong dahilan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.